Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Marami pong mga tambak na mga basura po dito. Tapos, madilim po siya. So, ang nangyari po, pumasok po ang Pasig River Urban Development through the PBBM project or Pasig Bigyang Buhay Muli. At binuksan po namin itong 10-meter roadblock na reclaim natin. Tapos, nagpagawa po kami ng 6-meter esplanade po dito. So, we have a 16-meter wide area po dito. 16 meters by 240 meters. Ganun po kahaba itong Maestranza. Asik, another katanungan, magkakaroon ba tayo ng comfort room or CR? We are still negotiating with the Intramuros administration since there are areas here that are for the historical significance. Hindi po kami pwede basta-basta gumawa ng mga structures po dito. Yes. So makikipag-ugnayan pa rin po kami sa Intramuros administration para tingnan namin kung saan namin ipapwesto. But for sure, may pinaplano na po kami mga comfort rooms at other facilities in and around Maestranza. Yes po. Sir, from Fort Santiago, may exit dito? Yes, sir. So, I will explain that as we go along. But, Asik, another katanungan ulit. ang plano po, sa likod po ng bakod na to, doon po kami magdadagdag ng mga puno na magiging canopy po para sa ating wall po dito. Wow, galing ah. Yung mga puno dito, parang punong dikaw eh. So ito, ano yan? Original. So, pinagandahan na lang po namin. Wala talaga ginawa rito. Yeah, parang naka-off yata. Oo nga eh. Focus po ng Intramuros before World War II. So we now know Intramuros, typically we know it as a monument to the Hispanic period. Pero marami po talagang nangyari sa Intramuros not only during the Spanish period but we were occupied also by British, Americans, Japanese. And during the World War II po, second most destructed city tayo. So very rich yung history ng Intramuros. And dito po makikita nyo yun. And we can also appreciate kung ano po yung development na meron tayo sa Intramuros. Coming from the World War II na sobrang sira po niya. But now we are continually developing Intramuros para po malaman pa ng mga Pilipino yung history, yung culture, heritage ng country natin. Yun. So, yun po yung defining feature ng Intramuros, yung walls niya. Yun po yung gusto namin makita ng mga tao that this is a district, a city that is covered by walls. Sir, tanong pa, magkakaroon ba tayo ng ferry station dito sa Within Intramuros, Grabe ito guys, ang plano. Makati, Mandaluyong. Grabe. Eto na yun, oh. Oh, grabe talaga. Grabe talaga talino ang aming PBBM at First Lady, mga kababayan. Grabe, tingnan nyo naman yan, oh. Ako. Grabe. Oh. Sus, nako. Marami na naman tutulo at laway at luha nito. Tiyak mga kababayan, marami na naman tutulo at luha at laway nito. 'Di ba? Ayan po mga kababayan, napakaganda talaga. Iba talaga mag-isip ang isang Marcos. At siyempre, nandiyan ang ating First Lady para gabayan at tulungan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinaka-major na landmark na nakikita niyo agad ay yung mga tulay. So, ang gusto po natin in the future is i-redesign rin yung mga tulay para bumago yung appearances nila and to also connect our bridges to the esplanade. So, there will be a seamless connection for our pedestrian, for our visitors to and from the esplanade. Okay, so these are just concepts of what we intend to do with the bridges all along Pasig River. Wow. Yan, oh. Ang dami pala. Magdagdag pa tayo. Future concept namin dito po sa Maestranza. Meron po tayong may fountain po tayo. Meron po tayong either mga puno or mga art installation. Ano talaga sir, more Spanish concept, no? Yes.
Parang mas para is to give really that vibe na medyo pinapaangat natin yung vibe natin dito sa Intramuros. Sa Intramuros. Yes, ma'am. Ako, inaaraw-araw ko po dito. Naka 10,000 steps po ako dito. Ay, kailangan natin yan. But ito po, these are part of behind these drop downs are part of the ruins already. Ito po yung sinasabi natin na may future, possible future developments ang Intramuros to renovate and renew this area. So ito po yung pinag-usapan natin. Sa susunod, baka magkakaroon po tayo ng mga facilities dito, mga coffee shop, mga tindahan, mga comfort room. Dito natin po ipapangalan. God, Galing. sana all. May mag-deliver and past developments that they'd like to muna here to expound on. First time, Oh, guys. First time ko rin. Just like what Asap mentioned, ruins na po dito sa Intramuros, original part of Intramuros. And to make it more attractive and to make it more functional for our visitors, may mga future plans din po kami like what Asik said, yung mga restaurants, cafes, and also the visitor center. Para po yung mga pumupunta po dito, they would be able to know more information about the sites that we have. Kasi hindi lang naman po ito ang site na meron sa Intramuros. We have different sites inside Intramuros, mga museums, and other locations that they can visit. So, to make it more informative, to make it safer para makater natin yung needs ng mga visitors natin, we are also planning to have visitor center here in this particular area. So, sir, makakipag-cooperate dito on the Department of Tourism regarding this matter? Yes po. Actually, Intramuros Administration is attached to Department of Tourism. So, we are closely working with the OT. Okay. Okay po, thank you. Mga ibang mga malaki po talaga itong ruins po natin. Ayan, walang Traditional chambers here. So, Ayan, oh. like what Sir Den was saying, Grabe, mga kababayan, buhay na buhay na talaga. What he did through the Pasig River Urban Development was renew this area and rehabilitate this area. So, one of the major rehabilitations that we did was to open up particularly this area dahil dati hindi tayo makakawid dito. Tambakan po to ng mga basura, tambakan po to ng iba-ibang mga debris. So, wala pong makakalusot dito. Before Pasig River Urban Development came in, before the PBBM project came in. So, part of our development was to clear this area and make it now connected to the existing boardwalk of Fort Santiago. So, dati pa po may boardwalk na ang Fort Santiago, pero pag bibisita po kayo ang Fort Santiago dati, hanggang doon lang po kayo sa may Postigo entrance, hindi na po kayo makakatawid. Ang ginawa po natin sa the PBBM project, nilinis po natin ito. Pinagawa natin itong pavement na walkway na to para tuloy-tuloy na madaling lakaran, madaling tawiran ng mga bisikleta. Inayos rin po natin itong bagong view deck. Dati po, pader lang po yan. Hindi kayo makakita inside Fort Santiago. But now, makikita nyo, dahil tinanggal namin yung pader dito, kitang-kita na ang buong view. You can now see the moon. Grabe, mga kababayan, Fort Santiago na to. Oh. Sa Fort Santiago, mga kababayan. Grabe. Ayan, nakikita niyo yan, oh. Yan. Sir, bagay na bagay yun, no? Ganda tignan, no? Grabe, bagay na bagay sa kanya, oh. So as you can see, very nga po siya eh. Very significant po siya eh. Ma-appreciate nyo po na kahit malayo po yung nilakad natin, Oo. very enjoyable siya Hindi ako because pagod. napaganda natin So yung enjoyable. napaganda natin yung paligid natin dito.
Mas lalo maganda dito kasi kaya talaga magkaroon talaga establishment kasi syempre yung mga Oo, tao. yung bibili, Oo, no? bibili, may mga souvenirs. Oo. So I will turn it back to Sir Den kasi Hindi, kailangan magkaroon ng ano to, establishment. Sige po, we will continue coordinating. Kasi ang ganda sir, tignan mo, mga kahit acoustic band, yung mga there's gano'n, also- no? There's already some establishments within the Fort Santiago. Oo. We have a coffee shop. Yes, we have. There's a coffee shop. Wala ka palang inuman. Kasi mga walls na to. Oo, tama. Ito yung original na Fort Santiago wall. Kaya kinakwento nga sa akin, baka mga Naalala ko yung lolo mga ko, butas nga ng mga kakuyan eh. Ito siguro original Maganda ito. yun, at saka Ito naman- repair na siguro to, no repair. Ito original to. Mga Ito tama repair pa siguro. ang bala yan, oh. Grabe, mga kababayan, ang ganda. Eto ngayon, sinasabi ko na sa inyo, after ng inaugurasyon bukas, puntahan nyo kaagad. Napakaganda na ho rito, guys. Grabe. Na talaga. May gawa nito, mga kaibigan, mga kababayan. Yung tao. Ang masaklap, baka mamaya sabihin. Sabi yung comment to, puro maganda. Legacy na naman daw ng ano Legacy nila. to. Ito po ang legacy ni BBM. Yan po. Si Duterte Grabe. po. Diyan niya tinapon yung mga pinapatay dito. Ino mo talaga. Kailangan natin paspasan ng ayos ng Pasig River Esplanade dahil importante ito para sa mga tao. Nakikita naman po natin dito sa Metro Manila, mahirap po maghanap ng open spaces. Lalong-lalo na yung magandang open spaces na talagang ma-enjoy ng mga tao. So now, isa po itong example na anong pwede natin gawin. Anong pwede natin gawin. Kaya natutuwa din po kami sa Pasig River Urban Development with the Interagency Council na napaka-accepted at napaka-tuwa ng mga tao sa napagawa na nating Esplanade at sana ma-enjoy rin nila itong bubuksan nating bagong portion ng Esplanade. Yes po. Napakaganda. Grabe So, aabot pa po ba ito ng ano, sir? Ano, ano ba sir? Oh, meron akong, may logo ko, suot ko logo ko, ano? labo. So we will end our tour here because we are locking down the facilities for the President's inauguration later. Pero we set up this installation here so that you can appreciate yung buong project po natin. So makikita niyo po dito, ito po yung buong nilakad natin kanina. Robin, nakawag na Hanggang pala. sa Plaza Mexico dun sa Magdalena. Tingnan nyo naman guys, oh. Ganyan nakalawak. Mula dun tayo, ayun po yung post office, makikita nyo. Grabe, ibang talaga. Iba ka talaga, PBBM. Iba talaga si Iba BBM. talaga. Kita niyo naman, BBM. Ano boss? Yan, kasama ako sa... Grabe mga kababayan. Ang layo ng nilakad natin talagang dito ako believe talaga sa project na to, sa big project ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong Pasig Esplanade, Pasig River po. We're trying to conceptualize and to plan out paano ba dapat ang gagawin namin dito. Siyempre marami po kami kailangan kausapin, marami rin po kami hihingian ng tulong. Yes. So it's not a easy endeavor, pero siyempre pagsisikapan po namin na gagawin po namin lahat para Pag nakita nila tong maganda na to Yeah. Yung start ng construction sir mula nung doon sa phase 1 po, kailan po nag-start? Phase 1 po was I think late 2023 at inaugurate po siya early 2024. And then I think phase 1A and B was early 2024. Phase 1C was mid 2024. And then nag-start po kami ng construction dito for Plaza Mexico towards here late 2024, mga December na po yun. Tapos yan, natapos po namin by February. Ang bilis lang ano. Well, Kailangan matapos siya sa pinapaspasan po namin yan. Ang bilis no? Pero yun, no? Solid. Sulit talagang ang balak po namin is we open up more segments. So may nakaplano po kami. Ayoko po lang po unahan si Secretary at si Presidente. Abangan niyo po. At meron po kami ibang pinaplano na nabubuksan natin in the near future, or at least we will strive to endeavor na
bibilisan din po namin pagbukas ng ibang segments natin sa Pasig River Esplanade. Ito na yung dulo rito, sir. Ito na. For now, ito na ang dulo. Gusto pa rin namin umabot po tayo sa Manila Bay. Ayun. Unfortunately nga, like I said earlier, Nakaharang na to. yung because of the UNESCO nga po, kailangan po namin po muna i-negotiate kung paano kami tatawid towards Delpan Bridge. But in the meantime, we are looking at other segments muna para hindi po tayo tumitigil. Ang gusto po natin, tuloy-tuloy po tayo sa paggawa ng Pasig River Esplanade po namin. Sir, paano pala yung mga street dwellers din na nakatira sa tabi ng ilog? Well, yan ang kagandahan po, under the DSUD